Paano kung ang taong magnanakaw ng kaligayahan mo ay ang tao ring nagbigay nito sa'yo? Papayag ka ba na nakawin na lang basta-basta ang iyong kaligayahan? O ilalaban mo ito kahit ano pa man ang mangyari? Kahit masaktan pa man ang taong nagmahal sa'yo? Nako, atin pong tutunghayan sa araw na to ang kwentong pinadala sa atin ni Nico. Kaya handa na ba kayo para sa kwento niya? Kakaiba po ito at talaga namang nakakanginig ng laman. Charot. Atin ang umpisahan ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami raw bagay ang pwedeng ikaliligaya ng isang tao. At isa na doon ay ang pagkakaroon ng buo at masayang pamilya. Pero paano kung ang pamilyang inaakala mong buo at masaya ay inaanay at inuuod na pala? At ang anay at uod ay mismong mga tao na akala mo'y hangad ang iyong kaligayahan. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig ngayon sa inyong programa. Itago niyo po ako sa pangalang Nico. At ang kwento ko ngayon na ibabahagi ay isang kwento na kailanman ay hindi ko po malilimutan. 35 taong gulang na ako sa ngayon. Pero Mama Mia, masasabi ko na kahit ganun na ang edad ko, hanggang ngayon ay nandito pa rin sa puso ko ang sakit na aking pinagdaanan. 11 years na po akong kasal kay Trina. Si Trina, Mama Mia, siya ang girlfriend ko. Unang girlfriend, unang pagmamahal. Hindi po kasi ako yung tipo ng tao na kapag nagmahal ay paiba-iba. Matagal po bago ako nanligaw. Dati nga ay inakusahan pa akong bading ng mga kabarkada ko dahil ang akala daw nila ay hindi na ako magmamahal pa. Pero Mama Mia, hindi naman sa ako ay isang bading. Ang totoo, kaya po ako hindi nanliligaw noon dahil gusto ko pong tularan ang Papa Tony ko. Si Papa Tony ay hindi ko po tunay na ama. Pero nakita ko po sa kanya kung gaano niya pahalagahan at mahalin ang aking ina. Hindi lamang si Mama kundi maging ako din. Isa po ako sa mga kabataang hindi man sinuwerte na magkaroon ng responsabling ama, ay naging maswerte naman na magkaroon ng tapat at mapagmahal na amain o stepfather. Si Papa Tony po ang huwaran ko bilang isang lalaki. Lagi niyang sinasabi sa akin noon na dapat daw kapag nagmahal ka, dapat yung totoo. Kapag hindi ka sigurado, huwag kang pumasok sa buhay ng isang babae. Dahil ang magiging ending daw niyan ay makakasakit ka lang ng damdamin niya. Kaya yun po ang aking tinularan. Mula po high school hanggang kolehiyo ay never po akong nanligaw. Until nakilala ko nga si Trina sa aking trabaho. Si Trina, Mama Mia, ay isa pong babae na tahimik lang din. Palangiti pero hindi naman pala salita. Namamansin pero hindi yung nakikipagtsikahan talaga. Magkaiba kaming dalawa ng department. At unang kita ko pa lamang sa kanya ay nabighani na ako sa taglay niyang ganda at hinhin. Para po siyang isang Maria Clara. Nakita ko po sa kanya na importante din ang pamilya. Kaya naman, sinubukan ko talaga ang lahat ng alam kong paraan para lang malapitan itong si Trina. Nagpatulong pa nga ako sa ibang mga kasamahan ko sa trabaho.
pati na rin mismo kay Papa Tony ay humingi po ako ng advice sa kanya. Binigyan naman niya ako ng advice, Mama Mia, kung papaano ako mapapansin ng babaeng gusto ko. Binigyan niya ako ng mga tips kung ano ang magiging effective lalo na sa babaeng katulad ni Trina. Hindi nagtagal ay napansin na rin naman ako ni Trina. At nung nagpansinan na nga kaming dalawa, Mama Mia, ay hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na yun. Sinuyo ko na talaga siya ng sinuyo. Hanggang sa naging close kaming dalawa at sinabi ko na sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Buti na lang at hindi naman ako itinaboy ni Trina. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay tinanggap niya ng buong buo ang panliligaw ko. At matapos lamang ang higit 3 buwan ay sinagot na rin niya ako. Masayang masaya ako dahil siguradong sigurado na po ako kay Trina. Sa lahat ng bagay sa mundong ito, siya po ang pinakasigurado ako, Mama Mia. Siya ang naging best friend ko, naging kaakbay sa lahat ng bagay, katuwang sa lahat-lahat. Mama Mia, siya rin ang nasa tabi ko nung ang ina ko ay nagkakasakit na. Bukod syempre kay Papa Tony, noong lumala na ang sakit ng nanay ko ay sinabi na niya sa amin na gusto na niyang makita kaming ikasal ni Trina. Kaya naman nag-propose ako noon kay Trina, Mama Mia. Nagulat pa nga ako dahil humindi siya sa proposal ko. Nasaktan ako noon at gusto ko na sanang lumayo pero inexplain niya sa akin kung bakit siya nag-no sa akin. Baka naman kasi, Nico, niligawan o nag-propose ka lang sa akin dahil sa sinabi ng nanay mo. Alam mo, naiintindihan ko naman yun pero hindi naman yun dapat magiging rason para ang dalawang tao ay magpakasal, di ba? Doon ako nag-explain sa kanya. Trina, hindi naman dahil sinabi ng nanay ko kaya ako nag-propose sa'yo. Ang totoo niyan, matagal ko na talagang gustong mag-propose sa'yo Matagal na akong siguradong sigurado na ikaw ang gusto kong maging katuwang habang buhay. At ngayon nga na nagkakasakit si nanay, gusto ko rin talagang pagbigyan siya. Pero wag mong iisipin na siya ang magiging dahilan o naging dahilan kung bakit ako nag-propose sa'yo. Pinatunayan ko kay Trina, Mama Mia, na hindi ang aking ina ang dahilan kung bakit inaya ko siyang magpakasal. Hanggang sa umuo na nga siya. Agad naming inasikaso ang lahat para sa kasal naming dalawa. Natutuwa naman ako kay Trina, Mama Mia. Kasi nakikita ko sa kanya na talagang pinapahalagahan niya ang pamilya. Bukod kasi, Mama Mia, sa kaniyang pagpapahalaga sa nanay ko, ay nakita ko rin kung paano siya mag-effort para lang mabuo ang pamilya niya. Si Trina kasi ay produkto po ng isang broken family. Pero sinabi niya sa akin na gusto raw niya na kapag ikinasal kaming dalawa ay kompleto ang kaniyang mga magulang. At ginawa naman ni Trina ang lahat para mangyari yun. At oo nga, Mama Mia, nangyari nga ang gusto niya dahil tinulungan ko po siyang hanapin ang kinaroroonan ng kaniyang ama. Halos ayaw pa nga noon ng ina niya na makisabay sa kanyang ama sa paglalakad patungong altar. Ako po ang nakiusap sa nanay ni Trina para pumayag ito. Natuwa naman si Trina dahil kompleto ang mga magulang niya sa kanyang kasal o sa aming kasal. Ako naman ay hindi ko na lang inusisa ang nanay ko tungkol sa kinaroroonan ng tunay kong ama. Dahil ang totoo, Mama Mia, mas gusto ko na rin na si Papa Tony ang maghatid sa akin sa altar at siyang tumayo bilang ama ko dahil siya naman talaga ang nagpakaama sa akin at wala ng iba. Masayang masaya ang lahat sa kasal namin. Pati nga si Trina, Mama Mia. Pareho na rin kami noon na may naipon kaya kumuha na rin kami ng sarili naming bahay.
Hindi naman ito kalayuan mula sa bahay ng aking ina at ni Papa Tony. Mama Mia, matapos nga kaming ikasal ay agad kaming nagplano ni Trina na magkaroon na ng una naming anak. Hindi naman siya tumutol nung sinabi ko ang kagustuhan ko na gusto ko nang magkaroon kami ng anak. Agad naman naming ginawa ang lahat. Nagpa-check up at kumonsulta sa doktor para magkaanak na nga. At nagkaanak nga kaming dalawa. Pero 2 buwan matapos ipinganak ni Trina ang aming panganay, ay siya namang pagbabalik ng mama ko sa ospital. Mas lalo pong grumabe o lumala ang kanyang sakit, Mama Mia. Kaya naman, sinamahan na naman ako ni Trina para sa pag-aalaga ng aking ina. Sinabi pa niya sa akin, Mama Mia, nung nasa ospital ang nanay ko, huwag kang mag-alala dahil kahit kailan kami na pamilya mo, hinding-hindi mawawala sa'yo. Huwag kang mag-alala, Nico. May pamilya ka na kahit ano pa mang mangyari sa mama mo. At nawala nga ang mama ko matapos lamang ang ilang araw ng pananatili sa ospital. Mama Mia, nagka-cancer po kasi ang mama ko. Naiwan ako noon sa pangangalaga ni Trina at syempre naiwan sa akin ang pangangalaga kay Papa Tony. Mama Mia, si Papa Tony po ay naging loyal kay mama ko. Kahit na hindi na noon nagkaanak pa ang mama ko dahil nagkaroon na ito ng problema sa matres, ay hindi pa rin siya iniwanan ni Papa Tony. Laging sinasabi noon ni Papa Tony na sapat na raw ako bilang anak nila at hindi na raw mahalaga kung hindi pa ako madadagdagan. Kaya naman nung namatay ang mama ko ay hindi ko rin pinabayaan si Papa Tony. Wala na kasi siyang ibang pamilya. Nag-iisa rin kasi siyang anak, Mama Mia, kaya wala na siyang mga kapatid at mga pamangkin. In short, ako na lang at si Trina ang mag-aalaga sa kanya. Noong una, Mama Mia, ay hindi naman kami close ni Papa Tony. Pero lagi naman niya akong inaalagaan at lagi niyang pinaparamdam sa akin kung paano ang magkaroon ng ama. Kaya naman hindi kalaunan ay naging close na rin ako sa kanya at tinuring ko na rin siyang aking tunay na ama. Tinuring ko siya na punong-puno ng pagre-respeto. Mama Mia, ang hindi ko alam, ang pagkawala ng mama ko ay meron palang mabubuo na isang dagok para mawala at mawasak ng tuluyan ang pamilyang inaasam-asam kong buuin. Meron palang nabubuong unti-unti na kasinungalingan na habang tumatakbo ang araw ay lalong lumalaki. Mama Mia, madalas po wala si Trina sa bahay. Sa mga panahon na ito ay si Trina lumipat na po ng ibang kumpanya. Ang sabi kasi niya, matagal na raw siya sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin pero hindi siya ma-promote. Yun ang kinaiinis niya, Mama Mia. Gusto kasi ni Trina na magkaroon ng career at hindi naman po ako tutol doon. Kumuha rin naman siya ng stay out na kasambahay kaya ayos na rin. Pareho kaming dalawa na may trabaho. Noong mga unang pagkakataon na nawala ang mama ko ay nag-leave po si Trina para maalagaan kaming lahat. Kaya naman naiintindihan ko nung sinabi niya na panay raw ang magiging overtime niya dahil meron po siyang hinahabol sa kanyang trabaho. Naniwala ako sa kanya noon, Mama Mia, dahil alam ko na hindi rin madali na maraming trabahong maiiwan lalo pat matagal-tagal siyang nakalive. Pero habang tumatakbo ang panahon at ang oras, Mama Mia, ay hindi na po nawala-wala ang pag-o-overtime na ginagawa ni Trina. Mahal, bakit yata panay naman ang overtime mo?
Hindi ka pa ba nakakabawi dun sa leave mo? Hindi mahal eh. Kasi alam mo na, marami talaga akong ginagawa. At isa pa mahal, hindi lang talaga isang tao yung trabaho ko. Nag-resign din kasi yung katrabaho ko kaya sa akin na ipasa yung kanyang mga gawain. Kaya nga okay lang sa boss ko na mag-overtime ako ng mag-overtime eh. Huwag ka mag-alala mahal. Pandagdag din yun para sa future ng mga bata. Sabi niya. Nagulat ako noon. Ng mga bata? Oo mahal. Nagdadalang tao ako sa ating pangalawang anak. Gulat na gulat ako Mama Mia pero masayang masaya naman ako. Dahil hindi nga ako nagkaroon ng kapatid ay gusto ko po na magkaroon ng maraming kapatid ang aking anak. Ayoko pong maranasan niya ang naranasan ko na walang kalaro. Kapag inaaway ng mga kaibigan ay walang nakakalaro sa bahay. Ang gusto ko ay magkaroon siya ng maraming kapatid para may magiging sandalan siya pagdating ng panahon na pareho na kaming mawawala ng kaniyang ina. Mahal, tumigil ka na nga sa pagtatrabaho kasi baka makasama dyan sa baby natin eh. Huwag kang mag-alala mahal, ayos lang naman ako. Isa pa, hindi naman masyadong mabigat ang trabaho ko eh, nakaupo lang naman ako. Kaya hayaan mo na ako, okay? Hinayaan ko na lang si Trina Mama Mia hanggang sa nakapanganak na nga siya. Noong nanganak siya ay ilang buwan din naman siyang natatambay sa bahay. Pumupunta-punta lang siya sa bahay ni Papa Tony dahil naghahatid siya ng pagkain doon. Si Papa Tony din naman ay bumibisita din sa bahay namin para laruin ang kaniyang mga apo. Perpekto ang buhay. Hindi man masyadong masagana pero ayos naman ang lahat Mama Mia. Ito ang pinapangarap kong pamilya kaya masaya po ako. Hanggang sa nagbalik na nga sa pagtatrabaho ang asawa ko. Nung bumalik na siya sa kaniyang pagtatrabaho ay balik na naman siya sa pag-o-overtime. Kailangan mo na ba talagang bumalik sa trabaho, mahal? Paano yung anak natin? Baby pa yan eh. Mahal, ngayong dalawa na ang anak natin, hindi pwedeng ikaw lang ang nagtatrabaho. Dapat dalawa tayo. Hayaan mo na ako. Sige na. Meron naman tayong tagapag-alaga tuwing umaga eh. Kaya yun ang nangyari. Sabi ko nga sa iyo, hindi ako tumututol sa kaniyang pangarap na karera Mama Mia. Pero ang pangarap na yun ay siyang nagiging dahilan kung bakit hindi na po kami nagkakaroon ng quality time na mag-anak. Pero inintindi ko pa rin si Trina. Nagtiwala pa rin ako syempre sa kanya Mama Mia. Hanggang lumipas pa ang ilang mga buwan. Bumalik na rin sa dating ganda ang kanyang katawan. Siguro nga dahil maalaga rin talaga ang asawa ko sa kanyang katawan Mama Mia. Pero habang tumatagal, dito ko po napapansin na parang may nagbabago sa asawa ko. Parang may nag-iba sa kanya. Hindi ko lang talaga ma-pinpoint kung ano nung una, pero para pong may nag-iba. Isang gabi, nauwi po ako noon ng maaga. Nakita kong may 2 baso ng alak sa sala namin. Doon ako nagulat. Nakauwi na pala si Trina. Ang isa roon ay may bahid ng lipstick. Pero, Mama Mia, ako naman ay hindi po umiinom. Si Trina lang ang umiinom ng alak. Pagdating ko doon ay wala po si Trina. Wala na rin ang tagapag-alaga ng baby namin. Ang naiwan sa mga bata ay si Papa Tony. Opa, andito pala kayo. Hindi man lang kayo nagsabing pupunta kayo dito. Anak, may dala lang akong lechon manok. Kasi kumobra ako ng pension ko at ang pension ng nanay mo. Kaya naisip ko, ako naman ang maghatid ng pagkain dito. Dito rin ako para makipaglaro dito sa mga apo ko. Nasan po pala si Trina? Tanong ko. Wala lumabas sandali. Ang sabi may bibilhin daw. Sabi ni Papa Tony. Mama Mia, nang bumalik ang asawa ko,
ay may naamoy akong kakaiba sa kanya. Isang amoy na alam kong hindi naman niya ginagamit. Opo, amoy pabango po yun, Mama Mia. Pabango na napakalakas at alam mong panlalaki talaga ang amoy nito. Ang pabango na yun ay hindi naman akin. Iba naman ang pabango ko. Nung dumating si Trina ay nagulat nga ito kung bakit maaga akong nakarating. Nandito ka na pala? Tanong niya. Oo nga nagulat ako dahil nandito ka rin. Akala ko mag-overtime dito yung kinuha mong tagabantay ng mga bata. Hindi, pinauwi ko na siya nung dumating ako kanina. Tapos dumating din tong si Papa Tony kaya ayos na rin ako na umalis. Sabi niya at pumasok sa kusina para ihain yung pagkain na dala ni Papa Tony. Mama Mia, hindi man lang ako hinalikan ng aking asawa. Nakakapanibago. Dati-rati kasi ay hinahalikan naman niya ako sa labi bago kami maghiwalay o kapag nagkita kami sa bahay kinagabihan. Hindi ko na lang yon masyadong pinansin. Inisip ko na lang na baka may ibang iniisip ang asawa ko o di kaya naman ay baka naaasiwa siya dahil nasa bahay si Papa Tony at nakatingin sa amin. Pagkatapos kumain ay agad namang nagligpit ng pinagkainan ng aking asawa. Si Papa Tony naman ay umuwi na rin sa bahay niya. Pagpasok ko sa kwarto, kakausapin ko sana si Trina at kakalabitin ko sana siya dahil matagal-tagal na rin na walang nangyayari sa amin pero natulog na agad ito. Humihilik na. Hindi ko na lang siya ginising para kalabitin dahil alam kong maiirita ito. Halata sa kanyang mukha na napagod siya sa kanyang buong araw. Nang humiga ako ay niyakap ko siya, pero tinanggal niya ang pagkakayakap ng mga braso ko. Pagkatapos ay tinalikuran niya ako at natulog na ulit. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng lamig mula sa asawa ko ng gabing yon. Hindi dahil sa nakamax yung aircon namin, kundi dahil iba talagang pakikitungo ni Trina sa akin. Inisip ko, Mama Mia, ano bang nagawa kong pagkakamali? May nasabi ba akong hindi maganda? Kasi ganyan si Trina minsan kapag nagtatampo. Hindi na lang basta-bastang namamansin. Kaya nag-isip ako kung meron ba akong nasabi o nagawang pagkakamali para maging gano'n ang asawa ko. Pero kahit sumakit na ang buong ulo ko sa kakaisip, ay wala talaga akong maisip, Mama Mia. At doon na nga nagsimula ang aking mga hinala. Ayokong magduda, ayokong maghinala, Mama Mia, pero may pagkakataon po na hindi ko talaga maiwasan, lalo na tuwing nag-iiba ng tono ang asawa ko kapag tinatanong ko siya. Mahal, bakit nga pala hindi ka nakauwi kagabi? Tinawagan ko yung kasamaan mo sa trabaho. Ang sabi nag-overtime daw kayo pero umuwi ka rin naman daw. Ano ba? Wala ka bang tiwala sa akin, Nico? Pumunta ako sa bahay ng nanay ko kasi may sakit siya. Ayos lang naman yun sa akin. Pero sana nagpaalam ka. Nico naman, kasal na tayo. Kailangan pa ba ang mga bagay na yan? Isa pa, hindi naman ako naglalakwatsa lang eh. Pumunta ako sa bahay ng nanay ko dahil may sakit siya. At isa pa, Nico, paano pa ako makakapagpaalam sa'yo? Nag-alala na nga ako sa nanay ko, 'di ba? Nataranta na ako. Sorry. Di ko naman sinasadya eh. Ang gusto ko lang naman magsabi ka. Di naman kita pipigilan. Sabi ko sa kanya. Doon siya biglang natauhan, Mama Mia. Sorry din. Nabigla lang din ako. Sa susunod kasi, wag mo akong tanungin ng mga bagay na alam mo naman ang sagot eh. Mama Mia, kahit na tumahimik na ako, ay hindi pa rin maalis-alis sa utak at isip ko ang pagdududa.
Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, ay may nakakasalisi sa akin. Na sa tuwing aalis ako ay para akong may kasabay, pero may dumarating. Naging sensitibo ako, lalo na, Mama Mia, tuwing umaga na hindi naman maagang umaalis itong si Trina. Mahal, di ka pa ba aalis? Sabay na tayo. Wala pa ba yung bantay ng mga bata? Hindi, mamaya pa yun. Kasi hapon pa ako eh. Siya nga pala, Nico. Nilipat na nga pala ako sa hapon. Kaya mga madaling araw na ako makakauwi, ha? Ano ba yan? Pansamantala ba yung schedule na yan? O yan na talaga yung schedule mo? Yan na nga ata ang schedule ko eh. Di ko alam. Kapag may nagbago, sasabihin ko sa'yo. O siya, sige mahal. Pero Mama Mia, mula nung panghapon na ang trabaho ng asawa ko ay tila mas lalo po akong nagdududa. Lalo na, Mama Mia, kapag tuwing umaga ay para bang minamadali niya akong umalis. Minsan gusto kong mag-late in, pero parang ayaw ng asawa ko. Ano ka ba? Paano ka mapopromote niyan kung laging ganyan ka? Huwag kang magli-late dahil yan ang isa sa pinaka-importanting tinitignan ng management kapag nagpo-promote. Dati-rati, Mama Mia, tuwing nagli-late in ako ay natutuwa pa ang asawa ko dahil may mga panahon pa kaming magyayakapan, mag-uusap at maglalambingan. Pero sa mga pagkakataon na to ay parang nag-iba na nga talaga siya. Isang araw ay naisipan ko pong magkabit ng CCTV sa bahay namin. Pag-uwi ni Trina ng madaling araw ay ginising niya ako. Uy, ano yung CCTV sa labas? Wala lang yan, mahal. Kinabit ko lang yan dyan para malaman ko kung umaalis yung tagabantay ng mga bata. Alam mo na kasi, kakaiba yung mga balita ngayon eh. Yung mga tagabantay na binabayaran pinapabayaan lang naman ang mga binabantayan nila. Sabi ko bilang palusot. Pero part of it, yun naman talaga ang rason ko, ang mabantayan ng mga anak ko. Pero syempre, parte na rin doon ay mabantayan ang asawa ko, Mama Mia. Isang araw ay nasira raw ang CCTV sa labas ng bahay. Yun ang sabi sa akin ni Trina. Hindi ko na lang pinansin yon dahil meron po akong mga mahahalagang tinatrabaho noon sa opisina. Parang nawaglit na lang sa isipan ko na sira raw yung CCTV. Yan mo na yan dyan. Busy kasi ako ngayon sabi ko kay Trina. Pero Mama Mia, isang araw, nasa opisina ako nung bigla ko na lang naisipan na i-check ang lumang recordings ng CCTV. May nakita ako doon na hindi ko inaasahan, Mama Mia. Isang lalaki na halos kasing tangkad ko. Pumasok siya sa gate namin. At wala naman itong dalang kung anumang parcel o kung anumang pwedeng i-deliver kaya malabo na isa itong delivery guy. Hindi ko pa rin na iniisip noon na si Papa Tony yun, Mama Mia. Ang lalaking yun ay may katangkaran tapos malaki ang suot niyang jacket at saka nakakap pa, Mama Mia. So hindi mo talaga makikita ang kanyang mukha. Ang hindi ko rin lubos maisip ay kakilala ko pala ang lalaking yon. Hindi ko talaga maiisip yon dahil hindi ko iisipin na papatulan siya ng asawa ko. Halos 2 dekada ang agwat ng edad nilang dalawa. At hindi ko rin maiisip na siya mismo ay papatol sa asawa ko dahil, Mama Mia, minahal niya ako na parang tunay niyang anak. Pero kung minsan, totoo nga ang mga palabas sa TV, lalong-lalo na yung mga documentary ng pagpatay o kung ano pa mang mga krimen, na ang taong pinaka hindi mo pinaghihinalaan ay siya palang pinakaunang nanunubok sa iyong tiwala. Hindi ko naman nakalain, Mama Mia,
na ang ahas pala na umaaligid-aligid sa akin ay nasa paligid ko pala at close ko rin pala. Hindi ko inaasahan na ang anay na unti-unting kumukutkot sa tahanan namin ay isang tao palang naging modelo ko sa pagkakaroon ng relasyon. Isang araw, anniversary namin iyon ni Trina. Kaya niyaya ko ang asawa ko sa isang dinner date. Pero tinanggihan niya ako, Mama Mia. Nag-early out pa naman ako noon dahil magdi-date nga sana kami, pero nireplyan niya ako na wag na daw. Wala daw siya sa mood at pagod daw siya. Sa halip, Mama Mia, ay nagpaalam siya sa akin na pupunta raw muna siya sa bahay ni Papa Tony para dalhan ito ng pagkain. Hindi naman dapat na yun kaduda-duda dahil matagal na naman na yung ginagawa ng asawa ko sa akin, Mama Mia. Matagal naman na niyang hinahatiran ng pagkain ang stepfather ko. Dahil nga wala nang ibang nag-aalaga kay Papa Tony kaya hinahayaan ko na lang siya. Pinangako ko rin kasi noon sa libing ng aking ina na hindi ko pababayaan si Papa Tony dahil siya rin naman ang nag-aruga sa akin mula nung maliit ako. Kaya Mama Mia, wala na sana sa akin ang pagpunta ng asawa ko para maghatid ng pagkain kay Papa Tony. Pero ang hindi ko malaman ay bakit pagod siyang makipag-date sa akin pero hindi siya pagod na maghatid ng pagkain kay Papa Tony. Pwede naman na sana niyang sabihin sa akin na ako na lang ang maghatid, di ba? Pwede naman na sana niyang sabihin sa akin na ipahatid na lang dun sa aming stay out na kasambahay dahil madadaanan din naman nito ang bahay ni Papa Tony pa uwi. Pero siya mismo talaga ang naghatid noon. Sa hindi ko malamang dahilan ay naisip ko po noon na sundan ang aking asawa. Mula sa di kalayuan ay sinundan ko nga siya. Hindi dahil isa akong stalker, kundi dahil may bumabagabag talaga sa akin. Yung footage ng CCTV, Mama Mia. Yung lumang footage. Habang tumatagal ay napagtanto ko kasi noon na parang kasing tindig ni Papa Tony yung lalaking pumapasok sa gate namin. At doon ko nga nakita, Mama Mia. Mula sa bintana ng bahay ng mama ko at ni Papa Tony, nakita ko si Trina na pumasok. Pagkatapos noon ay nilapag niya ang pagkain sa hapagkainan. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis sa aking amain. Isang bagay na matagal na niyang pinagkakait sa akin, ang kanyang matatamis na ngiti. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay gulat na gulat ako sa mga sumunod na nangyari. Ibinuka ni Papa Tony ang dalawa niyang kamay habang nakaupo ito sa sofa. Si Trina naman ay lumapit dito at saka umupo sa kanyang kandungan at humalik kay Papa Tony. Ang halik na yon, Mama Mia, ay maaalab. Sa labi talaga, halik na alam mong may kasamang pagnanasa. Pagkatapos noon ay bumaba pa ang halik ni Papa Tony sa lieg ng asawa kong si Trina. At binuhat nga niya ito. Hindi ko alam na sa agwat ng edad nila ay magagawa pa ni Papa Tony na buhati ng asawa ko. Malakas pa rin pala siya. Pagkatapos noon ay pumasok sila sa isang kwarto. Hindi ko malaman noon ang gagawin ko, Mama Mia. Sabihan niyo na akong duwag. Sabihan niyo na akong walang lakas ng loob. Pero hindi po kasi ako sanay na makipag-away. Ni minsan, Mama Mia, ay hindi po ako nakipag-away kahit kanino. Kahit sa mga kalaro ko noon sa tuwing tinutukso nila ako, ay
umuuwi na lang ako ng bahay ng umiiyak. Hindi talaga ako pumapatol sa away. At isa pa, Mama Mia, sa pagkakataon na yon, hindi ko alam kung paano ko kumprontahin ang asawa ko at sarili kong amain. Paano ko ba ko kumprontahin ang dalawang mahahalagang tao sa buhay ko na ako ay pinagtataksila na tinatraidor nila? Hindi ko po malaman ang gagawin ko. Hindi rin ako makaalis-alis doon sa pinagtataguan ko. Patuloy lang ang pagbagsak ng mga luha sa mga mata ko, Mama Mia. Hindi ko na namamalayan kung ilang oras na akong nakatayo doon, pero namumulikat na po ang aking mga paa. Kung hindi pa nagbabibrate ang cellphone ko sa aking bulsa, ay hindi ko pa mapansin na kanina pa pala ako doon. Noong tinignan ko ang cellphone ko ay may isang mensahe. Galing po sa stay out namin na katulong na tagabantay ng mga bata. Hinahanap kung nasaan na kami dahil uuwi na raw siya at kanina pa siya uwing-uwi. Aalis na sana ako noon, Mama Mia, pero nakita kong lumabas na si Papa Tony at si Trina mula sa kwarto. Si Papa Tony ay tanging shorts na lamang ang suot, samantalang si Trina ay nakatapis na lang ng tuwalya. Sobrang sakit ng mga nasaksihan ko, Mama Mia. Tumalikod ako at dahan-dahang umalis doon sa pinagtataguan ko. Oo, hindi ko po sila kinumpronta. Hindi ko sila sinigawan o kahit ano paman. Hindi ko sila pinasok sa loob ng bahay. Umuwi akong bagsak ang aking mga balikat. Humagulgol ako sa loob ng kwarto nung masiguro ko nang natutulog ng mga bata. Ilang beses kong sinuntok-suntok yung unan, pati na rin yung pader ng kwarto namin. Nanginginig ang mga kamay ko, Mama Mia. Galit ako. Galit na galit na galit ako. Magkahalong galit, suklam at sakit ang nararamdaman ko ng sabay-sabay, Mama Mia. Pinaghalo-halo ang damdamin na yon na para bang unti-unting dumudurog sa buong pagkatao ko. Kinabukasan, nagising ako na nasa tabi ko na si Trina. Nandidiri ako sa kanya sa mga pagkakataon na yon, Mama Mia. Bumangon siya nung makita niyang gising na ako. Wala kaming imikan. Hindi niya ako pinapansin, hindi niya ako nilalambing, kaya hindi ko na rin siya pinapansin. Wala na akong pakialam noon kung mapansin niya na may nag-iba sa pakikitungo ko sa kanya. Pero siguro, Mama Mia, siguro, hindi rin niya mapapansin ang pag-iiba ng pakikitungo ko sa kanya. Dahil busy siguro siya sa pag-iistima ng kanyang kabit, sa pag-iistima ng sarili kong amain at ng kanyang kalaguyo. Kaya naman nagkunwari na lang akong walang nakita. Pero hindi ko na pigilan ang sarili ko. Matapos ang ilang araw mula nung mahuli ko sila, ay kinumpronta ko na po si Trina. Mama Mia, ang totoo niyan, mula nung nahuli ko sila ay halos hindi na po ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Umuwi na kaya si Trina? Baka nasa bahay na naman siya ni Papa Tony. Baka nasa kwarto na naman silang dalawa. Kung ano-ano pang pumasok sa isipan ko na hindi ko mawari. Hanggang sa hindi ko na nga natiis at kinumpronta ko na nga ang asawa ko. May gusto lang ako malaman, Trina. Nagulat siya nung tinawag ko ang pangalan niya. Hindi ko na kasi magawang tawagin pa siya sa salitang mahal, Mama Mia. Totoo naman na kahit nandidiri ako sa kanya at galit ako, ay mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko na mabigkas yun nang hindi ko maaalala ang nasaksihan kong tagpo sa bahay ng mama ko at ni Papa Tony. Mahal mo pa ba ako? Tanong ko sa kanya. May
pagkagulat sa kaniyang muka pero mabilis din naman niyang nabawi ito. Abay, syempre naman, sabi niya. Mahal mo ba talaga ako? Paano kung malalaman kong niloloko mo ko? Ano? Kunot noon niyang tanong. Wala, nag-iba ka na kasi. Kaya iniisip ko baka niloloko mo na ako. Hindi ah. Saan mo ba nakuha yan? Sabi niya. Wala lang, naisip ko lang. Kakayanin ko kaya kapag niloloko mo ako? Alam mo, Nico, bakit mo naman ako tatanungin ng mga ganyan? Wala, kalimutan mo na, sabi ko. Oo, Mama Mia. Hindi ko sinabi. Hindi pa. Pero alam kong hindi ko kakayaning itago ang lahat-lahat habang buhay. Alam kong hindi ko kakayanin na baliwalain ang mga nalaman ko ng matagal. Hanggang sa isang araw. Isang araw ay kinumpronta ko na si Papa Tony. Oh, nandito ka pala. Tanong ko sa kanya nung makita ko siya sa bahay namin. Nasaan yung mga bata? Ayun, pinasyal ng kasambahay ninyo. Umuwi na ba si Trina? Tanong ko. Oo, pero umalis lang saglit, may bibilhin daw. Nung sinabi niyang umuwi na nga ang asawa ko, Mama Mia, ay hindi ko po mapigilang mag-isip na baka pati sa sarili naming pamamahay ay ginagawa nila ang kanilang kababuyan. Baka pinapaalis lang nila yung kasambahay pati na rin ang mga anak ko para magkaroon sila ng pagkakataon. Alam ko, Mama Mia, alam ko na kung ano-ano na talaga ang pumapasok sa isipan ko, pero masisisi niyo ba ako? Siguro naman ay hindi, ano? Hindi niyo siguro masisisi ang isang katulad kong mag-isip ng kung ano-ano. Dahil sa mga naiisip ko ay hindi ko na napigilan ang pagkulo ng dugo ko. Buti naman at lagi kang nagpupunta dito kapag si Trina lang ang tao. Nagulat siya sa sinabi ko, Mama Mia. Anong sabi mo? Sabi ko, may relasyon ba kayo ng asawa ko? Mas lalo siyang nagulat sa kaprangkahan ko. Ano ba yung pinagsasabi mo dyan, Nico, ha? Pinagbibintangan mo ba ako? At mangilabot ka nga dyan sa pinagsasabi mo? Pinagbibintangan mo ba ang asawa mo? Ang tanong ko yung sagutin ninyo. Totoo ba? Na niloloko ninyo akong dalawa ni Trina? Lumakas na, tumaas na ang boses ko, Mama Mia. Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ko. At sa tao pa talaga na nagturo sa akin kung paano maging mahinahon. Kaya siguro ay hindi niya inaasahan ng ganong reaksyon ko. Natahimik siya, Mama Mia, at umiling. Tumingin ka sa akin ng diretsyo. Kung talagang totoo yung sinasabi mo. Sabi ko sa kanya. Alam mo, Nico, hindi ko alam kung ano yung pinagsasasabi mo dyan eh. Nababaliw ka na ba? Siguro pagod ka na sa trabaho, kaya magpahinga ka na lang. Dahil binabaliwala pa rin niyang mga tanong ko ay napasigaw na ako, Mama Mia. Huwag mo akong gawing tanga. Nakita ako kayo sa bintana, sa kandungan mo. Nagalikan kayo. Pagkatapos pumasok kayo sa kwarto. Ano ba bang gagawin niyo doon? At doon na siya tumayo, Mama Mia. Tumango siya sa mga sinabi ko. Nagkamali ako, Nico. Nadala lang ako ng tukso. Pero hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi mo sinasadyang saktan ako? Hindi mo sinasadyang stigman ang asawa ko? Hindi mo sinasadyang lamunin ang asawa ko? Ano, ha?
Nakontento ba kayo dun sa bahay mo? O pati dito sa bahay ko, ginawa niyo rin yung kabastusan na yon? Sigaw ko sa kanya. Ano? Ginawa niyo ba yung kabastusan ninyo dito mismo sa loob ng pamamahay ko? Hindi ko mapigilan ang sarili ko noon, Mama Mia. Parang sumabog lahat ng galit sa dibdib ko. Nung hindi siya sumagot, ay alam ko na ang katotohanan. Ginawa nga nila sa mismong pamamahay namin. Sa mismong kama namin ng asawa ko. Sa sobrang galit ko, Mama Mia, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinuntok ko siya ng sinuntok at sinigaw-sigawan ko siya. Bagay na nagpaalarma ng aming mga kapitbahay. May mangilan-ngilan na pumunta sa bahay namin at pilit kaming pinaghihiwalay ng amain ko. Hindi naman pumapatol sa mga suntok ko ang aking amain. Hindi siya umiilag pero hindi rin siya sumasagot. Nico, ano ba? Tama na yan. Respeto naman sa matanda. Sabi ng isa naming pakialamerang kapitbahay. Respeto? Tanungin niyo yung walang yang matandang yan kung may respeto ba yan sa akin. O kahit man lang sa alaala ng ina ko. Naguguluhan ng mga kapitbahay namin noon, Mama Mia. Ano? Ayaw mong magsalita? Ayaw mong sumagot? Bakit nahihiya ka sa kanila, ha? Nahihiya ka dahil sa mga pinaggagawa mong kababuyan, ha? Yang sinasabi niyong matandang dapat kong respetuhin, yang matandang yan, tinikman ng paulit-ulit ang asawa ko. Alam ko, Mama Mia, na dapat ang mga issue na ganon ay sa pagitan lamang ng pamilya. Pero hindi ko na talaga napigilan ang aking sarili. Hindi ko na talaga natiis pa ang galit ko sa mga panahon na yon at sumabog na nga ito ng tuluyan. Kaya naman nasabi ko na sa lahat ang mga hinanakit ko. Noon ay gulat na gulat ang mga kapitbahay. Alam ko na meron na naman silang pagchichismisan. Alam ko, Mama Mia. Hanggang sa dumating si Trina sa aming tahanan. Anong nangyayari dito, ha? Anong gulo to? Nung makita niya ang mukha ni Papa Tony, ay agad siyang sumaklolo dito. Oh my God! Nico, anong ginawa mo kay Tony? Hindi na niya napigilan ang sarili niya. Natawag na niyang Tony ang aking amain. Tony? Tony pala, ha? Siya nga naman pala. Nakakaasiwa namang tawagin mo siyang Papa Tony habang nagpapatikim ka sa kanya. Ano? Gulat na gulat niyang sagot pagkatapos ay tinignan ng aming mga kapitbahay. Nico, ano ba yung pinagsasabi mo? Nag-hysterical na siya noon, Mama Mia. Dahil alam kong napapahiya na siya sa harap ng mga kapitbahay namin. Ewan ko pero nakaramdam ako ng konting saya habang nakikita ko siyang nag-hysterical at nahihiya. Hindi ko alam kung galit ko ang nagsasalita, Mama Mia, pero sa sobrang inis ko sa kanya ay sinabi ko sa kanya na alam ko na ang lahat. Huwag ka nang magmaang-maangan, Trina. Alam ko nang ginagago niyo ako ng amain ko. Alam ko na nakalaguyo mo yang walang hiyang tao na yan. Nico, kilabutan ka nga. Wow, ang kapal mo naman, Trina. Huwag ka na mag-deny. Sino ba nagsabi sa'yo niyan, ha? Itong mga kapitbahay na mga makakatiang labi? Hindi, Trina. Walang nagsabi sa akin. Ang totoo niyan, naiinis nga rin ako sa mga kapitbahay natin dahil wala silang sinasabi. Alam mo kung paano ko nalaman? Sinundan kita. Nakita kita kung paano ka kumandong sa kanyang kandungan at kung paano ka makipaglaplapan sa kanya. Nakita ako rin
na pumasok kayo sa kwarto. Nakita ko rin na lumabas kayong dalawa na nakatapis ka na lang ng tuwalya. Ngayon mo pa ba i-deny sa akin? Ano, sasabihin mo rin panaginip ko lahat ng yon? Imahinasyon ko lang? Napahiya si Trina, Mama Mia, at dahil doon ay pumasok siya sa kwarto. Umalis naman si Papa Tony. Yung mga kapitbahay naman sa labas ay pinauwi ko na rin. Muwi na kayo, tapos na yung eksena. Meron na kayong pag-uusapan dyan, sabi ko sa kanila. Hindi ako tumuloy sa bahay. Pumunta ako sa isang kaibigan ko at doon ako nakitulog. Kinabukasan, Mama Mia, umuwi ako sa bahay namin. Pero bago pa ako makarating sa bahay, ay sinalubong na ako ng isa naming kapitbahay. Nico, iho. Ano po, Aling Tising? Nico, pasensya ka na ha. Pasensya ka na kung wala akong nasabi sa'yo kahit may mga nakikita at nararamdaman na akong kakaiba. Ang kapitbahay namin na yon, Mama Mia, ay kaharap lang namin ng bahay at may tindahan siya. Kaya hindi malabo na nakikita niya ang nangyayari sa loob ng bahay namin, lalo na tuwing wala ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo, ihoy. Sana, Aling Tising, sinabi niyo sa akin noon pa man. Ayoko kasing magmukha akong tsismosa. Pagkatapos, baka sabihin mong sinisiraan ko lang ang asawa mo. Pero Nico, may hindi ka pa alam. Ano yon? Matagal nang may namamagitan sa kanila. Mula nung mawala ang mama mo. Ilang beses kong nakikita silang dalawa dyan sa loob. Nico, hindi ko alam kung dapat ko ba patong sabihin sa inyo. Sabihin mo na, Aling Tising. Nagsalita ka rin naman na eh. Lubos-lubusin mo na. Yung pangalawa mong anak? Bakit? Anong meron kay Angela? Tignan mong mabuti ang batang yan. Di ba walang namana sa'yo? Pero ikumpara mo ang mukha nilang dalawa ni Tony. Magkamukhang magkamukha, di ba? Eh ang alam ko, hindi kayo magkadugo ni Tony eh. Paano magiging kamukha niya yung bata? Akala ko, Mama Mia, ay wala nang mas sasakit pa dun sa nalaman kong pinependeho ako ng asawa ko. Pero meron pa pala. Yung malaman kong matagal na nila palang ginagawa ang bagay na yon. At nung malaman ko na may posibilidad na ang pangalawa kong anak ay hindi pala akin. Agad akong pumasok ng bahay pero pagpasok ko ay wala na doon si Trina. Wala na rin ang mga gamit niya, Mama Mia. Umalis na rin siya. Ang naabutan ko ay ang kasambahay namin na stay out at ang panganay kong anak. Nasaan si Angela? Tanong ko na ang ibig sabihin ay ang bunso kong anak. Dinala po ni Ma'am Sir eh. May mga dala po yung mga gamit. Pati nga mga dede ni Angela ay dinala niya rin. Ano? Bakit naman? Hindi ko po alam. Sige, makakaalis ka na. Etong bayad mo para sa araw na to. Sabi ko at umalis na siya at naiwan sa akin ang panganay kong anak. Pumasok ako sa kwarto, Mama Mia, at naghalughog. Nakakita ako ng isang sulat. Sulat mula kay Trina. Doon niya sinabi sa akin na matagal na pala niyang nagugustuhan ang aking amain. Ang sabi pa niya, Mama Mia, ay matagal daw akong wala sa bahay. Lagi daw akong busy at wala na raw akong pakialam sa kanya. Hindi ko nga raw na a-appreciate ang kaniyang mga ginagawa para sa aming pamilya. Iba raw si Tony dahil nakikita raw nito ang appreciation at mga paghihirap ni Trina. Kaya naman nahulog daw ang loob niya dito. Kaya sumama na siya rito. At confirm nga, Mama Mia, ang sinabi ni Aling Tising sa akin. Dahil sa mismong sulat ni Trina ay inamin niya sa akin na si Angela
ay hindi ko pala anak. Anak pala nilang dalawa ng amain ko. Galit na galit ako sa kanya, Mama Mia. Sa pangalawang pagkakataon ay sumabog ang galit ko pero pinigilan ko na ipakita ito dahil matatakot ang anak ko. Pumunta ako sa bahay ng amain ko, bitbit ang anak ko, Mama Mia. Wala na rin siya doon. Umalis na rin. Wala siyang iniwan na kahit na ano. Pero nag-iwan din siya ng sulat, Mama Mia. Mama Mia, pinagtapat niya sa akin doon na si Trina raw ay dati na niyang kaibigan sa lihim. Matagal na raw silang merong something kahit nung buhay pa ang mama ko. At inaalagaan nilang dalawa. Siguro daw, Mama Mia, ako at ang nanay ko ang naging dahilan para itulay silang dalawa at magkalapit sa isa't isa. Sampal sa mukha ko ang lahat ng yun, Mama Mia. Ang siste pa ay ako pang naglapit sa kanila. Mahal na mahal daw nila ang isa't isa, kaya hayaan ko na lang daw silang lumigaya. Galit na galit ako, Mama Mia. Galit na galit ako sa amain ko dahil kahit sa pagpapakita niya sa akin na tinuturing niya akong anak, ay nagawa pa rin niya akong traidorin. Pero mas galit ako sa asawa ko. Ang asawa kong minahal ko ng buong buo, binigyan ko ng aking mundo. Pero ako pa ang naging panakipbutas niya. Mama Mia, dahil sa nangyari ay na-depress po ako. Buti na lang at may pinsan ako na siyang pinag-iwanan ko muna ng anak ko. Alam ko kasi na hindi ako makakabuti sa anak ko, Mama Mia, sa mga pagkakataon na yon. Alam kong hindi makakabuti sa kanya na masaksihan ang pinakamababa kong estado. Hindi rin kasi ako makapaglabas ng galit ko kapag ang aking anak ay nasa paligid. Kaya iniwanan ko na muna siya sa aking pinsan. Dumaan ng mga buwan, patuloy pa rin akong nade-depress, Mama Mia. Tumigil ako sa pagtatrabaho dahil sa sobrang depression ko. Buti na lang at ang mga pinsan ko ay naging supportive naman sa akin. Sila na raw munang bahala sa anak ko, kaya wala muna akong poproblemahin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, isang araw, sinabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng mananatili akong ganito. Hindi pwedeng habang buhay ako na nasa ganitong estado. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng therapy. Pero sinong makakatulong sa akin hindi ko na halos kinakausap ang mga tao sa aking paligid. Pati nga mga kaibigan ko ay pinagtataguan ko na. Nawalan na rin akong gana o nawalan na rin ako ng gana sa buhay. Mama Mia, hanggang minsan, lumabas ako ng bahay at nakita kong may sulat na nasa gate namin. Akala ko notice of disconnection na yon sa ilaw at tubig ko. Pero hindi pala. Sulat iyon na galing kay Trina. Sulat kamay niya. Patawarin mo ko, Nico, sabi niya sa kanyang sulat. Patawarin mo ko pero mahal ko siya. Hindi ko ginusto na masaktan ka, pero ito ang totoo kong nararamdaman. Wala akong masabi, Mama Mia. Kung may luha pa akong natira ay baka bumuhos ulit ito pero wala na. Ang natira na lang ay pagod sa katawan ko. Hanggang sa tunawagan ko ang pinsan ko. Nangingi ako sa kanya ng mga referrals sa kung sino ang pwedeng makatulong sa akin. Kaya siya ang nag-arrange ng lahat para matulungan akong bumangon muli, Mama Mia. Sa isang grupo ng support group sa simbahan, unti-unti akong bumangon doon. Mama Mia, ang pinsan ko kasi ang nagsabi sa akin na dapat magsimba ulit ako.
Kaya nagsimba ulit ako. At dito ko nakilala si Carla. Isang babaeng hiwalay na rin sa kanyang asawa. Nasa grupo din siya ng support group na yon, Mama Mia, dahil maging siya ay natulungan din ng grupo na yon para makabangon sa panluloko din sa kanya ng sarili niyang asawa. Naging close kaming dalawa ni Carla, pero hindi kami nagmamadali. Sa bawat kwento niya ng sugat, para pong may salamin akong tinititigan. Sa bawat kwento niya kung paano niya nahuli ang asawa niya, pakiramdam ko ay nararamdaman ko ang pait at sakit na nasa puso niya. Habang pinapakinggan ko ang kwento ng iba't ibang miyembro ng support group, dun ko na-realize, Mama Mia. Minsan o kadalasan, hindi mo talaga kontrolado kung sino ang sisira at tatraydor sa'yo. Pero kontrolado mo kung paano mo muling bubuuin ang sarili mo mula sa pagkawasak nito. Lumipas ang 2 taon, Mama Mia. Unti-unti ay nagiging okay ako. Hanggang isang araw, bumalik si Papa Tony. Matanda na siya, payat na at may karamdaman. Gusto niya akong makita para makahingi siya ng tawad sa akin. Hindi ko alam kung anong uunahin kong ibigay sa kanya. Suntok o yakap ba? Pero Mama Mia, habang pinapakinggan ko siyang nagsasalita at humihingi ng tawad, ay dito ko na-realize na oo, meron pa ring galit pero konti na lang yon. Hindi na ganun katindi tulad ng dati. Sa huli ay pinili ko ang kapatawaran. Pinatawad ko siya, Mama Mia. Hindi dahil karapat-dapat siya sa pagpapatawad ko, kundi dahil gusto ko nang palayain ng tuluyan ang sarili ko mula sa bigat ng galit na dala-dala ko ng ilang taon. Mama Mia, nagsasama pa rin pala silang dalawa ni Trina. Pero naramdaman niya na parang hindi umuusad ang buhay nila at para raw silang kinakarma dahil wala raw kaligayahan sa loob ng kanilang tahanan. Kahit pasabihin na nagmamahalan sila ay parang hindi po nila magawa-gawang lumigaya ng lubusan dahil hindi pa nila nakukuha ang aking kapatawaran. Oh, Mama Mia, hindi sila naghiwalay ni Trina. Hindi rin bumalik si Trina sa akin. Hindi na rin bumalik ang dati pang Nico. Pero nakita ko, Mama Mia, na sa pagpapatawad ko sa kanya ay napalaya ko na ang sarili ko. Hindi ko siya kinamayan o niyakap. Sinabi ko sa kanyang pinapatawad ko na siya. Gusto niyang yumakap sa akin pero sabi ko, tsaka na lang. Huwag na muna ngayon. Umalis siyang kahit bagsak ang balikat ay alam kong maluwag na rin ang kanyang puso. Hindi ko alam, Mama Mia, kung saan sila nakatira ni Trina sa kasalukuyan. Wala rin kasi talaga akong balita tungkol sa kanila dahil hindi na rin ako nakikibalita pa. Humingi na rin ako ng pabor sa aking mga kaibigan at kaibigan rin ni Trina. Sabi ko kapag may nabalitaan sila ay wag na lang sasabihin sa akin. Sa ngayon, Mama Mia, ay nasa akin na muli ang anak ko. Nagbalik na rin ako sa pagtatrabaho. Sa ngayon ay unti-unti nang umuusad ang pagkakaibigan namin ni Carla. Oo, may nararamdaman na ako sa kanya at alam ko rin na may nararamdaman na siya sa akin. Pero bilang pareho kaming miyembro ng isang simbahan, ay gugustuhin muna namin na maayos ang aming mga kasal sa bawat namin asawa bago kami pumasok sa relasyon kung yun man ang magiging desisyon namin. Sa ngayon ay nakafile na po ako ng annulment. Habang si Carla naman ay dinidinig na ang annulment niya at malapit na ata itong mag-grant. Ako ay kakafile ko pa lang naman, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan ng buhay ko. Hindi ko alam kung may seguridad na ba ako na hindi na ako muli pang maluloko.
Pero isa lang po ang sigurado ako, Mama Mia. Sigurado ako na kahit ano pang pagsubok na ibato sa akin, lahat yun kakayanin ko. Mama Mia, sa totoo lang, ngayon, kapag naririnig ko ang pangalan ni Papa Tony na nababanggit ng mga kapitbahay namin, ay hindi na po ako nanginginig. Dahil alam kong ang hustisya, Mama Mia, hindi lang sa parusa makikita, kundi sa kapayapaang natutunan mong itaguyod sa kabila ng lahat. Hindi ko alam kung meron na ba silang katahimikan sa buhay ngayon. Basta ako, tahimik na ang buhay ko, Mama Mia. Kung darating man ang pagkakataon na gustuhin ng anak kong makita ang kanyang ina, ay hindi ko naman ipagkakait yon. Kung darating din ang panahon na gustuhin ni Trina na makita ang anak namin, ay hindi ko rin ipagkakait yun sa kanya. Tapos na ako sa galit. Tapos na ako sa gulo. Nandito na ako ngayon sa pwesto ng buhay ko kung saan mas mahalagang kapayapaan kontra sa lahat. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, Nico. Sa biktima naman tayo ngayon nakapokus, 'di ba? Nung mga nakaraang linggo puro mga ano 'yon. Ano ba 'yon tawag? Hindi mga biktima, ang tawag doon. Puro mga salarin. Ayun. Yung mga nanloloko, yung mga nagloloko. Ngayon ay yung biktima naman nila ang ating nakuhanan. Hindi naman sila ang nambiktima dahil iba namang kwento ito. Pero yung biktima naman ang ating narinigang side. Naku naman talaga, no? Bakit kasi merong mga taong hindi marunong makontento, 'di ba? Kung hindi ka na pala masaya, kung tingin mo hindi ka na talaga liligaya sa kanya, una, kausapin mo. Baka naman may magbago pa. Pero kapag kinausap mo na ng 1, 2, 3 beses tapos wala pa rin nagbago, humiwalay ka na. Magkipaghiwalay ka ng maayos bago ka pumasok sa isa pang relasyon. At sana, kung papasok ka man sa isang relasyon, wag yung kadugo. Wag yung, 'di ba? Wag yung best friend, wag yung amain, wag yung ganun. Kasi nakakaano grabe naman itong si Trina. Anyway, sana nga masaya rin kayo, Trina, at sana nga ay tuloy-tuloy na ang kasiyahan mo, Nico. Alam ko naman na magiging tuloy-tuloy yan dahil mabuti kang tao. Hindi ka nagtanim ng galit sa kabila ng sakit na yung mga pinagdaanan. Kaya alam ko, ibibigay din sa iyo ng Diyos ang kapayapaan at ang kaligayahan na hinding-hindi mo inaasahan na makakamtan mo sa panahong ito. Charot lang. Grabe naman yan. Anyways, maraming salamat, Nico, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nako, kung nagpasalamat ka dahil binigyan ko ng oras ang kwento mo, mas lalo akong nagpapasalamat dahil nagsulat ka dito. Dahil kung hindi ka nagsulat, wala tayong content. Charot lang. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat. Naway i-share nyo at i-like ang video na to ni Nico. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. Kung hindi pa po kayo subscriber, please do subscribe dahil alam niyo na, ang goal natin by the end of this year, kahit na medyo malabo nang mangyari, ay maniniwala pa rin tayo na mangyayari. 100,000 subscribers po by the end of the year. So sana tulungan nyo akong abutin yan. Kung hindi pa kayo subscriber, please do subscribe. At kung subscriber na kayo, please invite your friends and your families, loved ones na mag-subscribe dito sa ating channel. O, diba? And syempre, nako, kung nakapag-subscribe ka na, magsulat ka na rin ng sarili mong kwento at ikwento mo na rin yan sa atin dito sa ating programa. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Bago tayo umalis, nako, mag-hi and hello muna tayo sa ating mga suki. Hello sa ating mga members. Hi kay Gail Easy, kay Gimaras Girl, kay Freaky at kay Mila. Hello sa inyo. Maraming salamat sa pagpapa-members. And syempre, kung naririnig mo ito ngayon tapos nakapagpa-member ka na, hindi ko pa nabasa yung pangalan mo, yan ay dahil advance ang ating recording. Advance po masyado dahil ngayon, habang nire-record ko ito, ay
June 27 pa. Oh. So, mae-ere ito baka July 8. Ganun, 'di ba? So, sana naman ay unawain nyo na lang ako. Hi ako kay Virgie Flores. Maraming salamat. Rosita Benavides. Listening from Mabuan. Tama ba? Maubuan? With more power din sa'yo. Pamela Ogano, maraming salamat. Maricel Mina, Riza, Christy Dimitrial. Hello rin kay Pichi Tadlan, Roslyn Caraballo, Jasmine Dimalidsig, maraming salamat. Annalisa Pacas, Sally Buma Blenda Cruz, JM Vlog, maraming salamat. Kenny Son, hello sa'yo. Hindi po ako nagtrabaho sa Greenwich. Oo, never po ako nakapagtrabaho sa Greenwich. Pero, nakapagtrabaho po ako sa Jollibee dati at hindi po ako naging manager. Hanggang crew lang po ako. I was 19 years old at that time, I think. Hello ako kay Annalie M2C, kay Amira Saya, maraming salamat. Maika Ogatis, hello sa'yo. Hello rin kay LV Lapot. Ayan, hi LV. Maraming thank you sa pakikinig. Ma'am Judith McGovern and to her husband, Sir Reynaldo De Vera, maraming salamat. Ramona Gonzalez, Viva OFW 374. Maraming salamat din kay Sarah Arif. Hello sa'yo. And hello rin kay Aksa Heliana, Julian Ramilo, Mary Grace Ruelo, maraming thank you. Hi din kay Linda Abinales, kay Elizabeth Lagunday and Angeline Puaso. Maraming salamat. Sa mga gustong magpa-member sa atin, pwede po kayong magpa-member dyan. Ayan, oo, may bayad. Pero kung ayaw nyo naman, hindi naman kayo pinipilit. Ayos lang din. Kung hindi pa kaya, 'di ba? And syempre, mag-iisip pa po tayo ng iba nating pwedeng i-offer sa ating mga members. Sa ngayon, big shout out muna. Priority sa shout out, ganun. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Hanggang sa muli nating pagsasama para sa panibagong kwento dito lamang sa inyong paboritong programa. Bye-bye! Ingat po kayo. Mwah, mwah, mwah. I love you all.